sa pagbabawas ng timbang, isa sa mga paborito nating New Year's resolution, ang magtipid. Heto ang challenge, 50 pesos lang kada linggo. Pagkatapos ng isang taon, meron ka ng 68,000 pesos. Kaya? Pwede. Malamang sa hindi, naubos na ang mga natanggap nating Christmas bonus. Kaya ngayong New Year, marami sa atin nga. Dahil dyan, sangkatutak ang nagka-interes sa online post na ito na nangangako na sa pamagitan lang daw ng pagdagdag ng 50 pesos sa iyong naunang hulog kada linggo. Halimbawa, sa unang linggo, 50 pesos. Sa susunod, 100 pesos na. Sa ikatlo, 150 pesos. And so on and so forth. Makakaipon ka ng 68,900 pesos sa loob ng isang taon. Pwede! Isa sa mga tumanggap sa money challenge na ito, ang misis na si Gerald. Sa 80,000 pesos kada buwan daw kasi na kinikita nilang mag-asawa. Halos kalahati nito, panghulog sa bahay. 12,500 pesos sa mga bayarin. 5,000 pesos sa kanilang mga magulang at 3,000 pesos sa kanyang mga gamot. Kaya ang ending, wala silang ipon. Detailed kasi siya, tsaka super specific na parang yung by the end of the year, may goal ka agad na parang 68,000. Parang every week nga, parang mapo-force ka din na kailangan mag-aalat ka ng specific na amount galing dun sa sweldo mo or dun sa income mo. Ang makukuha raw nila mula sa 52-week money challenge, i-invest nila sa stock market o hindi kaya gagawing travel fund. Bali, ito yung alkansya namin. So, ito yung table. Ito yung sa husband ko. Ito yung sa akin. Tapos, since natapos na kami ng second week, ayan, may smiley na. Ibig sabihin, meron na kaming tig 150 pesos. Currently, meron na kaming 300 pesos. Bagamat magandang paraan daw ng pag-iipon ang 52-week money challenge, bagay lang daw ito sa mga malalaki ang sweldo. Alam mo, pag-save, dapat meron kang pinagkukuhanan, di ba? Kung ikaw ay minimum wage earner, 10,000 a month, 12,000 a month, kahit na anong teknolohiya gamitin mo, hindi mo kaya mag-save ng 68,000 sa isang taon. May iba't ibang paraan ng pag-iimpok. May money jar system kung saan bawat bote may nakalaang halaga ng hulog at pagkakagastusan. Meron ding tinatawag na spending fast kung saan may isang araw naman sa isang linggo na hindi ka gagastos. Para naman sa mga single at nakatira pa sa bahay ng kanilang mga magulang at kumikita lamang ng minimum wage, 6,000 pesos lang daw ang kailangang gastusin kada buwan. Ang matitirang pera dapat daw diretso sa savings. Ang isang pinakasimbolo na siguro ng pag-iipon, ang piggy bank o alkansya. Halaw ang salitang piggy bank sa uri ng clay na pig. At dahil katunog ito ng pig o baboy, ito na rin daw ang kadalasang nagiging disenyo nito. Ang pamilya ni Andrew, 1981 pa nung nagsimulang gumawa ng mga ceramic na alkansya. Itong alkansya na to, first birthday ko pa to eh. Andrew Yuen, first birthday. Happy 9th birthday. Happy 10th birthday. Ipinakita nila sa amin ang kanilang estilo sa paggawa ng alkansya. Inilagay muna ang formulated clay sa hulmahan. Maghihintay ng mga 1 to 2 hours depende sa weather. Aalisin sa molde, pagkatapos kikinisin at patutuyuin sa loob ng 2 araw at lulutuin sa pugon sa loob ng ilang oras. Pagkatapos, didisenyuhan. Sa panahon ngayon, ang mga piso ngayon, imbis na pang-iipon rin siya. Pero halimbawa,
Pag nasuklian ka, saan nyo ilalagay yung barya? Siyempre, doon na lang sa piggy bank kaysa naman ilagay kung saan-saan. Si Lois, 2, 1, smile! kolektor ng mga piggy bank na umaabot na ngayon sa 50 piraso. Mula pa raw sa ibang bansa ang mga ito. Gaya na lang ng ballerina piggy bank na nanggaling pa sa Holland. Itong tatlong to, nag-stop over lang kami. Tour sa Europe. One of my favorites kasi medyo rare siya, di ba? Hindi ka masyadong makakakita ng glass na pig. Sari-sari rin ang disenyo ng kanyang piggy banks na gawa sa ceramic at plastic. Ang isang ito, gumagalaw pa ang ulo. Ang halaga ng kanyang koleksyon, aabot na raw sa 30,000 pesos. Yun nga lang, ang mga alkansyang ito, hindi raw niya iniipunan ng barya. Nung una, linalagyan ko siya ng coins. Kaya lang, nung nag-college na ako, pag umuwi ako ng bahay, napansin ko, imbis na bumibigat yung piggy bank ko, gumagaan. Sa sobrang pagkahumaling ni Lois sa mga ito, nagdidisenyo at nagbebenta na rin siya ng piggy banks. Tapos, malay mo, imbis na yung piggy bank yung pinagsisavean ko, yung piggy bank yung gumagawa ng pera para sa akin. Pero may piggy bank man o wala, ayon sa money expert na si Francisco Colayco, simple lang naman ang kailangang gawin para makaipon. Dapat maliwanag sa'yo saan mo gagamitin yung iniipon mo. Kasi di ka naman mag-iipon para umipon lang. Meron ka dapat layunin. Tinitignan natin talaga saan ang daloy ng pera natin. Itinatawag nilang follow the money. Mas secure pa rin daw kung sa bangko mag-impok ng pera. Pero kung gusto mo pa rin mag-alkansya, siguraduhin lang na hindi ito madaling masira. At kung maaari, hindi nakikita ang laman para hindi ka matuksong basagin ito. Sa bayan naman ng Lalo sa Cagayan Valley, alkansya rin ang solusyon ng mga inang pinaghahandaan ang kanilang panganganak. Mula raw kasi nung ipinagbawal sa kanilang lugar ang pagpapaanak sa mga bahay, kailangan na nilang pumunta sa center. Libre man daw ang konsultasyon, kailangan pa rin ang kaunting halaga para sa ibang gastusin sa kanilang pagle-labor. Kaya naman naisipan ng midwife na si Ronalyn ang Alkansya ni Nanay Project, kung saan ang bawat buntis na ina binibigyan ng alkansyang kawayan sa unang araw ng kanilang check-up. Huhulog-hulugan nila ito hanggang sa makapanganak para may panggastos. Maraming nagdadahilan na wala silang pera pagdating ng mga nganak. So naisipan namin yung bamboo bank na yan na ibigay sa bawat nagbubuntis. Isa si Roseda sa mga nakinabang sa proyektong ito. Katunayan, sa 2 beses na nanganak na siya, pareho na gamit ang naipon niya sa ibinigay na alkansya. Nakaipon kami ng 237 ma'am pandagdag sa babayad sa ospital. Kasi ma'am, nung nagkasakit yung anak ko, wala kaming ipon. Kaya naisipan namin ma'am na mag-ipon. Kung may magkasakit, may panggastos. Kapag may isinuksok, may madudukot. Kung may itinanim, may aanihin. Kaya hanggat kasisimula pa lang ng taon, magsimula ng mag-ipon. Yan ang aming Money Challenge.